So if you have the Bible, just flip your Bible in John chapter 11. So basahin po natin ito, the whole chapter 11. Okay? You guys are ready? Amen. So I'm reading in NIV version. So sabayan nyo lang po, ako na lang po magbabasa. So ang sabi rito, now a man named Lazarus was sick. He was from Bethany, the village of Mary and her sister Martha. This Mary, whose brother Lazarus now lay sick, was the same one who poured perfume on the Lord and wiped his feet with her hair. So the sister sent word to Jesus, Lord, the one you love is sick. Tell to your neighbor, Lord, the one you love is sick. When he heard this, Jesus said, this sickness will not end in death. No, it is for God's glory, so God's Son may be glorified through it. Verse 5, now Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. So when they heard that Lazarus was sick, he stayed where he was 2 more days. And then he said to his disciples, let us go back to Judea. But Rabbi, they said, a short while ago the Jews tried to stone you, and yet you are going back? Jesus answered, are there not 12 hours of daylight? Anyone who walks in the daytime will not stumble, for they see by this world's light. It is when a person walks at night that they stumble, for they have no light. So yung mga no light, yun lang talaga ang nai-stumble, mga kapatid. Mahirap talaga yung walang ilaw. Sabi mo sa katabi mo, mahirap yung walang ilaw. Verse 11, after he had said this, he went on to tell them, our friend Lazarus has fallen asleep, but I'm going there to wake him up. His disciple replied, Lord, if he sleeps, he will get better. Jesus had been speaking of his death, but his disciples thought he meant natural sleep. So then he told them plainly, Lazarus is dead, and for your sake I am glad I was not there, so that you may believe, but let us go to him. Then Thomas said to the rest of the disciples, let us also go, that we may die with him. Verse 17, on his arrival, Jesus found that Lazarus had already been in the tomb for 4 days. Wow, 4 days na, no? Verse 18, now Bethany was less than 2 miles from Jerusalem, and many Jews had come to Martha and Mary to comfort them in the loss of their brother. When Martha heard that Jesus was coming, she went out to meet him, but Mary stayed at home. Mahaba pa, no? Amen? Are you still with me? Amen. So verse 21, Lord, Martha said to Jesus, if you had been here, my brother would not have died. But I know that even now God will give you whatever you asked. Jesus said to her, your brother will rise again. Tell your neighbor, your brother will rise again. All right, so Martha answered, I know he will rise again in the resurrection at the last day. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live even though they die. And whoever lives by believing in me will never die. Do you believe this? Yes, Lord, she replied, I believe that you are the Messiah, the Son of God, who is to come into the world. After she had said this, she went back and called her sister Mary aside. The teacher is here, she said, and is asking for you. When Mary heard this, she got up quickly and went to him. Now Jesus had not yet entered the village, but was still at the place where Martha had met him. Verse 31. So when the Jews who had been with Mary in the house, comforting her, noticed how quickly she got up and went out, they followed her, supposing she was going to the tomb to mourn there. When Mary reached the place where Jesus was and saw him, she fell at his feet and said, Lord, if you had been here, my brother would not have died. When Jesus saw her weeping, and the Jews who had come along with her also weeping, he was deeply moved in spirit and troubled. Where have you laid him? He asked. Come and see, Lord. They replied. Jesus wept. Ito po ang pinakamahabang memory verse. No, kung wala pa kay memory verse, I suggest ito po yon. Ano po yon? John chapter 11 verse 35.
What is it? Jesus wept. Okay. Verse 36, then the Jews said, see how he loved him. But some of them said, could not he who opened the eyes of the blind man have kept this man from dying? Jesus, once more deeply moved, came to the tomb. It was a cave with a stone laid across the entrance. Take away the stone, he said. But Lord, said Martha, the sister of the dead man, by this time there is a bad odor, for he has been there for 4 days. Then Jesus said, did I not tell you that if you believe, you will see the glory of God? Verse 41, so they took away the stone. Then Jesus took up and said, Father, I thank you that you have heard me. I knew that you always hear me. But I said this for the benefit of the people standing here, that they may believe that you sent me. When he had said this, Jesus called in a loud voice, Lazarus, come out. Verse 44, the dead man came out, his hands and feet wrapped with strips of linen and clothed around his face. Jesus said to them, take off the grave clothes and let him go. Can we close our eyes and pray? Heavenly Father, we want to thank you once again. Salamat po, Panginoon, sa pagsama mo sa aming ngayong hapon, O God. Lord, I pray, be the speaker, Lord God, ngayong afternoon, Lord God. Itago mo po ako sa iyong likuran, Lord God. Lord, use me as your vessel. And Lord, I pray, Lord God, sanctify this place. Lord, habang kami nakikinig, Panginoon, sa oras na ito, Lord God, I pray, lahat ng seed na bibitawan, Lord, matatanim sa matabang lupa, Lord God. Salamat po muli, Panginoon. We thank you. We glorify your name. In Jesus' mighty name. And everybody said, Amen. So the title of my message this afternoon is From Death to Life. Sabi mo sa katabi mo, From Death to Life. Sabi mo sa katabi mo, ngayong hapon humanda ka. Ang lahat ng namatay sa'yo, bubuhayin ng Diyos. Come on, come on, come on, come on. Ngayong hapon, ang lahat ng namatay sa iyo, bubuhayin ng Diyos. Who among you needs spiritual breakthrough? Not just spiritual breakthrough. What about other breakthroughs in life? Sino nangangailangan ng breakthrough rito? Amen? Now, what is breakthrough, Pastor? A breakthrough changes the course of your life going forward and ensure that things will never be the same for you again. That is the meaning of breakthrough. Yung babaguhin na, yung dati mong buhay, may iba na. May iba na yung tatahakin mo. Kung yung dati mong buhay, may mga delays ngayon, maaari, sasamahan ka ng Lord, you will have a breakthrough. Amen? So, itong pong chapter 11 na binasa natin, ang haba po, no? Ako lang ang nagbasa. Sinamahan nyo lang ako. No, it is all about the story of the family of Lazarus. No? Ito po si Lazarus. Ito po ay, itong pamilya ni Lazarus na to ay napakalapit sa Panginoong Jesus. Bakit po? Kasi they were from Bethany. So kung iisipin nyo, itong Bethany nito, kapag maraming beses po nabanggit sa Bible ang Bethany. Okay? So kung makikita nyo, bakit si Jesus, pag nandun siya sa Bethany, doon siya nag-i-stay sa bahay nila Lazarus, ni Martha at ni Mary. Kasi po, itong tatlong itong magkakapatid na to, talagang pag nandiyan si Jesus, wini-welcome nila. Amen. So naniniwala po ako, na kapag winelcome mo si Jesus sa buhay mo, then, lagi siyang pupunta sa iyo. Naniniwala po ba kayo doon? Kasi ako, I believe, subukan mo mag-invite ng nakilala mo, tapos pagdating niya sa bahay niyo, saraduhan mo ng pinto. Sabi mo, mag-intay mo, saglit lang naglilinis lang ako, pero minus 25 sa labas. Tapos mga 30 minutes siya nag-intay doon. Pagkita mo, ba't kaya wala na siya? Subukan mo ulit invite yon. Uy, baka naman, my friend, next week, pwede kang pumunta sa bahay. Sasabihin noon, kahit meron siyang, kahit free siya, sasabihin niya, wala ako eh. Bakit? Because hindi niya na-feel na welcome siya. Amen? Ganon din si Jesus. Naniniwala ako na pag wine-welcome mo siya sa buhay mo,
then definitely, laging magmamanifest ang Lord sa buhay mo. Di ba, ang sabi nung kanta, if you will worship Him, He will manifest. If you worship, He will manifest Himself. Di ba, mga kapatid? So, ganun yun, ganun din to. No? Tung time na to, kaya yung ibang mga kapitbahay siguro nila Lazarus dito, nagtataka or nagsiselos. Kasi di ba, kung nasaan si Jesus, may miracle. Tama? Kaya po punong-puno lagi kapag makikita nila si Jesus naglalakad, talagang sinusundan nila kasi gusto nilang maka-experience ng miracle. So imaginein mo, dahil very close si Jesus sa pamilya na to, pag pumupunta yung miracle sa bahay nila. At saka ito pong si Jesus, paborito nun ay biryani. Lagi po nagluluto si Martha ng biryani. Joke lang po. Siyempre, no, pag nag-invite ka, meron ka dapat inihahanda doon sa bisita mo. Amen. Kaya po sa Bible study, laging may handaan. Amen. Pag pumunta po kayo sa Soul Winner, ang sarap po lagi ng pagkain doon. Sinigang. Iba't ibang klase ng sinigang, meron doon. Sa increase naman po, dalawa daw, isang sinigang, isang tinola. Hallelujah, ano? So, masarap kasi na magkwentuhan habang humihigop ng mainim na sabaw. Tama po ba yun? So, ang sabi po sa verse 1, isa-isayin natin to. Dahil magja-jump ako, for the sake of time. I have how many, I have 30 minutes to preach. It's okay? 30 minutes? More? Yung introduction, 30 minutes. So, tingnan niyo po, sabi dito, now a man named Lazarus was sick. He was from Bethany, the village of Mary and her sister Martha. Kasi po, yung context nila dati, kung ano yung madalas mong pinagdadaanan sa buhay mo, doon sila nakatira. Halimbawa, yung Bethany, known for I think known for, tanda-tanda ko yun Bethany was a house of affliction, ayun. So, it was a house of affliction. So, yung mga nakatira doon, marami talagang affliction sa buhay. No, so, ano bang Tagalog na affliction? Suffering. English din yon. Pagdurusa, no? Maraming mga problema, So, that time po, naniniwala ko, sabi niya, doon sa, taga Bethany yan, maraming problema yan. Tama, mga kapatid? Ganun po nung time ni Jesus. Pero I believe, kung ilalagay natin yung context natin ngayon, parang ikaw, kung ano yung nilalagay mo sa puso mo, yun yan nag-shape sa'yo. Kung marami kang negative at concern sa puso mo, then you are living in Bethany. Did you get that? Kasi sabi nga ng Bible sa Proverbs 23 verse 7, ang sabi doon ay, paki-flash po, Proverbs 23 verse 7. For he is the kind of person who is always thinking about the cause. Siguro NKJV, mas maganda. No, ang sabi rito ay, for as he thinks in his heart, so is he. So, kung halimbawa sinabi mo na kung ano raw inisip mo sa sarili mo, yung ka nga. Kung marami kang complaints, kung mali-mali nilalagay mo sa puso mo, wrong stuff, then yun yung magmamanifest sa'yo. Amen, mga kapatid? That is the context of our new generation. Amen? So it means it's a matter of choice. Right? Kung ano yung choice mo, gusto mo ba na tumira sa Bethany? It's up to you. Did you get it? Pero gusto mo ba na lagi mong i-welcome si Jesus sa buhay mo? And then it will manifest sa buhay mo. Amen? Verse 2. Diretso po. Yan, verse 2. Ang sabi po rito, this Mary whose brother Lazarus now lay sick was the same who poured perfume on the Lord and wiped his feet with her hair. Verse 3. So the sister sent word to Jesus, Lord, the one you love is sick. This is my question. Tinawag pa ni Martha at ni Mary kasi pinadala nila ng message si Jesus that time. Sabi niya, Lord, si Lazarus na mahal mo may sakit. So ang question ko, kahit ka pala mahal ng Diyos, pwede ka rin magkasakit. Amen. Di ba? Parang, akala ko mahal yan ng Diyos. Akala ko simba yan ng simba. Akala ko lahat ng Bible study, inatinan yan.
Akala ko pati dwelling umaatin siya, exempted na siya sa sakit. Exempted na siya sa mga problema. Pero bakit may problema ka ngayon? Para nagsasayang ka lang yata ng oras mo. Bakit ka nakaka-experience ng mga troubles? Akala ko ba mahal ka ng Diyos mo? At may magsasabi pa sa'yo, ano na ginagawa ng Diyos mo ngayon sa'yo? Sa mga problema mong pinagdadaanan. Di ba ano sasabihin mo? Oo nga, may totoo bang Diyos? Tingnan nyo to, mga kapatid, no? Mahal, ang ganda ng pagkaka-address Lord, the one you love is sick. Hindi na po uso dati yung Bekenemen. Lord, pwede mo siyang isang hipo man lang. No, hindi. Pero, tingnan nyo, so naisip ko po rito, tala nyo kapatid kahit marami kang ginagawa sa Lord, hindi porke may problema ka, pinabayaan ka na ng Diyos. Hindi porke nakaka-experience ka ng mga ganyang troubles, iiwanan ka na ng Diyos. Hindi porke marami kang problema, wala ka ng halaga sa Diyos. Hindi po ganun ang Diyos. No? Mamaya, mapapag-aralan natin, ano ba talaga yung reason bakit may mga delays sa buhay. Okay? Are you with me? So, kung titingnan natin, mahal na mahal daw ng Lord, pero may sakit siya. Amen? So, diretso natin. Ang maganda dito sa magkakapatid na to, ito po, verse 4. When he heard this, Jesus said, "This sickness will not end in death." Sabihin mo sa katabi mo, yan pinagdadaanan mo ngayon. Hindi magtatapos dyan ang buhay mo. May plano ang Lord dyan. Come on. Kahit ano yung pinagdadaanan mo, pimples lang, tatapusin mo na buhay mo. Di ba? So, sabi ng Lord dito, this sickness will not end in death. No! It is for God's glory. Sabihin mo ngayon, yan mga pinagdadaanan mo. Sabihin mo, mapapag-glory to God ka dyan. Diba? Yan sabi niya, it is God's glory. Diba pag may blessing, glory to God po, glory to God. So, ibig sabihin, sabi dito ni Jesus, yan mga pinagdadaanan nyo, wala yan. At itaturn into ko yan saan? Sa pagpapala. Ayun sabi niyo, it is for God's glory, so that God's Son may be glorified through it. So, ibig sabihin pala, kapag pala pinagpapala ka ng Lord, si Jesus Christ, nag-glorify. Hindi po sa akin galing yun. Galing po dito yun. Basahin niyo po. Yun ang sabi, So, ibig sabihin, ang pagpapala pala, naluluwalhati ang Panginoong Hesus. Kaya kung galit ka sa pagpapala, ayaw mong mamuluhati ang Lord sa buhay mo. Tama ba, mga kapatid? Ayoko po ng mga blessing na ganyan, pastor. Ano gusto mo? Mga sakit po. O di saluhin mo na sakit. Sa'yo na. Pati yung sakit namin, sa'yo na rin. Yung mga curse gusto ko, pastor, kasi mapapunishment ang Lord. O sige, papunish ka ng pagpapunish. Tama po ba, mga kapatid? Kasi po, hindi nyo pwedeng ihiwalay ang pagpapala sa Panginoon. Kasi pag may Lord ka talaga, yes, ang Lord, hindi lang puro blessing. That is true. Hindi lang po puro blessing ang Lord. May kasama rin, na inaalaw niya rin ang troubles like this. Di ba may trouble? Tama po ba? May trouble. So mayroon siyang sakit At yung sakit niya, kay Lazarus, ang sakit niya, hindi po to sipon, ubo. Hindi po to sakit-sakit, yung yung masama pakiramdam ko, parang may yata ako, meron akong sipon at ubo. Hindi po ito yun. Mamaya makikita nyo bakit. Totoo ba yung pastor? Diretso natin. Verse 5. Now Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. Sige, 6. So when he heard that Lazarus was sick, tingnan nyo nangyari, no? Narinig niya pinadala sa kanya yung message. Wala pa pong mga beeper noon that time, wala pang cellphone. So hindi ko alam kung baka siguro by letter pinadala. Sabi niya, so when he heard that Lazarus was sick, he stayed where he was 2 more days. Tingnan niyo po. Nung binabasa ko to, narinig ni Jesus Christ
na may sakit pala si Lazarus. At very urgent, yung pag-a-address niya, alam ko po, kilalang kilala ni Jesus itong magkakapatid na to. Alam nila kung kailan talaga, alam ni Jesus kung talagang kailan nagpapanik itong mga kapatid niya. Tama ba, mga kapatid? Kung paano ka magsulat, di ba, kayo mag-asawa, alam mo ba na umuwi ka na? Di ba, pag pinauwi ka ng asawa mong babae, umuwi ka na. Alam mo yung, okay pa yan, kahit mga 30 minutes pa yan. Yung mga ganyan tono, 30 minutes pa. Pero yung umuwi ka na, may exclamation na gano'n, ay, ngayon na to. Nakuha niyo, mga kapatid? Di ba may mga gano'n? So, si Jesus, dahil sabi ko nga sa inyo, malapit na malapit si Jesus, alam ni Jesus yung tono ni Martha at ni Mary. Na yung pinagdadaanan ni Lazarus, hindi biro. Nakuha nyo? But, tingnan yung nangyari. So when he heard that Lazarus was sick, he stayed where he was 2 more days. Lord, hindi mo ba nakukuha ang message? Mamamatay na, alin? Yung sahod ko, ubus na, Lord. Hindi mo ba nakukuha ang message? Na dito sa Canada, bawat kilos mo, kailangan mo ng dollars, Lord. At yung huling pera ko, binayad ko pa sa self-pip, Lord. Lord, hindi mo ba nakukuha ang message? Tingnan nyo, imbis na sumagot ang Panginoon, nag-stay pa ng 2 days. Parang sinasabi ng Lord dito, I don't care. Kung wala ka nang makain dyan, I don't care. Totoo ba yun? Pero ang sinasabi ng message sa akin dito, delay is not a denial. Di ba? Dinidelay ng Lord. Pero sa Lord, perfect time. Sa iyo kasi laging with urgency. Ngayon na. Kanina yung preaching ni Pastor, ang ganda. No, yung wala tayong pasensya mag-intay. Kung hindi kayo naka-attend, balikan nyo. Maganda po yung message ni Pastora kanina. Pero mag-focus muna kayo ngayong hapon dito. Baka inisip nyo, ano kaya yon? No? Balikan nyo na lang mamaya. No? So, wala tayong pasensya mag-intay. Pero alam nyo, tinuturuan ka rito ni Jesus Christ. No? Na tinuturuan niya ng tao na laging according to His time. Not your time. So, imagine niyo sa totoo naman sa bilang isang tao, may urgency talaga to. Kasi di ba ikinamatay nga ni Lazarus Di ba binasa ko kanina? Yung sakit niya hindi ubos sipon. Hindi siya nagka-TB. Ano nangyari? Tumigil ang pagtibok ng puso niya at namatay siya. Isn't it urgent? Sa tao. Pero sa Lord, it's not a perfect time. Nakuha nyo? 2 more days pa? Parang di ba isipin mo, Lord, ang labo mo naman? Di ba pinag-pray ko na sa iyo, Lord God, na ngayong katapusan, 2 buwan ko na itong hindi nakakabayad sa mortgage. At kapag hindi pa ako nakabayad ngayon, iilitin ito ng bangko. Hello, sino yung may mga urgency sa inyong ganon? So alam nyo ba, habang yung mga delays, kasama rin sa preaching ni Pastor to, no, sabi ko nga kanina, siguro si Pastora na lang mag-preach ng hapon. Pero sabi niya, ako na daw. So, tingnan nyo kasi naniniwala ko, sino dito ang naniniwala na habang dinidelay ka ng Lord, may tinuturo sa iyo ang Diyos? Yung nandun ka sa valley, yung darkest valley mo, yung darkest moment mo, doon, sinasabi ng Lord na you are not yet developed Kaya sabi niya, I will stay 2 more days because I believe si Martha at si Mary may gustong matutunan si Jesus. May gusto si Jesus na matutunan sila. Tama ba? Tama. Okay? So gusto ni Jesus na matutunan nyo. May gusto akong matutunan. May gusto ako sa inyong matutunan kayo sa akin. Ang hirap na. Ano ba? English na lang daw. Mas mahirap yata. So, imagine niyo. Ang sinasabi ni Jesus dito, this is not my time. Kasi bakit? Baka hindi pa full ang faith mo. Di ba, while you are in the valley,
dapat habang, kung hindi mo pa kayang i-memorize yung Psalms 23 verse 4, o verse 4 ba yun? Yung even though I walk in the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and staff comfort me. Tama ba? Sino yung kaya magsalita ng gano'n na habang nasa valley ka, naglalakad ka, I will fear no evil. Yung habang tinitingnan mo yung mga bills mo, I will fear no evil. Bakit? Kasi magpo-provide naman ng Lord eh. Ang tanong ko, kailan ka ba pinail ng Lord? Kailan? Diba? So kaso lang, according to His timing. Okay, diretso po, verse 7. And then He said to His disciple, let us go back to Judea. Alam niyo yung time na yan, yung 2 days na nag-stay siya, siguro napil niya na, okay, this is the time. Ito na yung right timing. Balik na tayo, punta na tayo kay Lazarus. Tama? Amen ba, mga kapatid? No, yun. Nag-stay siya doon at sabi niya, okay, balik na tayo. Then tingnan natin, verse 7. And then He said to His disciple, let us go back to Judea. So, ibig sabihin, okay, balik niyo po. Verse 8. But Rabbi, sige. They said a short while ago, the Jews were there tried to stone you, and yet you are going back. Let's jump na tayo. Jump na tayo sa 17. Yan, mahaba masyado. 17. On His arrival, Jesus found that Lazarus had already been in the tomb for 4 days. Wow. Nung dumating si Jesus, kasi po by foot, ang layo nun. Tama? Imagine niyo, ha? Sinabi sa kanya yung letter, naraman niya yung news, sabi niya, may sakit si Lazarus, baka mamamatay na. No? So sabi ni Jesus, no, hindi mamamatay yan. Magstay muna. Nag-stay si Jesus for 2 days. Pero nag-travel siya by foot, inabot ng another 2 days. So it took him 4 days. Yung 4 days na yon, hindi anong tawag doon? Lamay. Wala sa lamay. Ibig sabihin, tapos na yung lamay. Tama ba? Nasa loob na ng tomb. Ibig sabihin, patay na. No, parang ikaw, ano yung paangdam mo kung patay na ang kabayo? Tama ba, mga kapatid? The damage has been done already. Lord, wala na. Bakit? Yung application ko, sarado na. Di ba, Lord, kung ibinigay mo sana nung maaga-aga pa, yung nagto-2024 pa, yung kung saan open lahat, Lord, wala sana akong problema ngayon, Lord. Ang sabi ng Lord, kung wala kang problema, malaki ang problema mo. Kasi walang taong walang problema. Tama ba, mga kapatid? Habang nandito tayo sa mundo, may problema tayo. Tama ba? At kung wala ka ng problema, mauuna ka na. Amen? So, imagine niyo, 4 days na. So, yung 4 days na paglalakad nila, nakita nila, sabi niya, ay, ganun ba? Sabi ba ni Jesus, ay, ganun ba? Sorry, better luck next time. Nagganon ba si Jesus dito? Nagsabi ba siya na, ay, patay na pala? Kasi naman, ito kasi mga disciple ko, ang babagal maglakad. Sinabi ko na nga sa kanila, aabutan pa yan. Akala ko kasi hindi siya magli-lead to death. Sorry, mali ang interpretation ko sa sinabi mo. Paano, alis na kami, ha? Condolence. Makikiramay ako, ito ang bulaklak. Ganun ba sinabi ni Jesus dito? No, kung ganun, talagang hindi mo siya aasahan no? Pero tingnan niyo ano sabi rito. Verse 18. Now Bethany was less than 2 miles from Jerusalem. 19. And many Jews had come to Martha and Mary to comfort them in the loss of their brother. Alam niyo itong mga nagko-comfort sa kanya, ito yung mga kaibigan nila Nagsasabi na, asa na yung Jesus mo? Kung tinulungan ka lang sana, Wala, busy. Hello? Paano mo naman nasabi na ganun yung sinasabi? Pastor, ikaw talaga, judgmental ka. Diretso mo. When Martha heard this,
Martha heard that Jesus was coming, she went out to meet him, but Mary stayed at home. Sige, diretso po. Verse 21. Lord, Martha said to Jesus, if you had been here, my brother would not have died. Premeditation. From where? People around her. Hello? Sana, di ba, si Jesus, di ba nagpapagaling yun? Oo. Di ba lahat sinabi, pag daw isinurrender mo ang buhay mo sa Kanya, siya na bahala sa'yo? Ba't may mga problema kang ganyan? Tapos ngayon, yung visa mo pa, naghihingalo. Tapos ngayon, 5 years ka na, hindi ka makauwi sa Pilipinas. Wala kang pambili ng ticket. Akala ko ba, grabe ka maglingkod. Lahat ng camera angle, nandun ka. Mga nakaganyan, nakaluhod. Tapos, walang pambiling ticket. May alam ako. Bibigyan ka ng pambili ng ticket. Yan. Ano yan? Double time ka lang sa work. Tingnan nyo. Diba? Ito sabi ni Marte. Sabi niya, Jesus, buti na lang dumating ka. Sabi niya. Pero mas maganda sana dumating ka mas maaga. Amen. Hindi sana namatay itong kapatid ko. Diba? Ayan na naman, rush na naman ng tao, no? Tayo na naman kasi iniisip natin, Lord, ngayon na. Kasi kung bukas pa yan, baka hindi mo na kami abutan. Amen. Hello? Yes. Lord, yung oras ko, Lord, dapat doon ka sumunod. Ang tanong ng Lord, tinawag mo pa ako na Lord. Di ba, nagpe-pray ka, Lord, Lord, tapos yung gusto mo masunod, ayaw mo masunod yung gusto ng Lord sa buhay mo. Ayun o, sabi niya, Lord, Martha said to Jesus, if you had been here, my brother would not have died. No, have died. Sabi mo sa katabi mo. Sabi mo to, if you had been here. Sige, sabi mo. Sige po, huwag kayong tamadan. Kaya ako kayo pinagsasabing ganyan kasi alam ko inaantok kayo eh. Kailangan nyo magsalita. Ano? Amen? So 4 days na patay si Lazarus. Alam nyo ba, nung time na yon, di ba parang nakakapagtaka yan, Pastor, sa Pilipinas, kung 4 days na patay yan at nasa libingan na, wala nang mga wala nang mga bito-bituka yan. Natanggal na yon. Tama ba? Pero sa time po nila, hindi po nila ginagawa yon. Ang ginagawa lang po nila, nililinis ang buong katawan, binabalutan ng nilalagyan ng oil, tapos mga spices, tapos lalagyan ng linen. Tapos ilalagay na po sa tomb. So kaya, meron pa rin yan mga bituka. Tama? Kompleto pa rin yan. Tama po ba? Imagine mo, binuhay, tapos uminom ng tubig, lumalabas na gano'n kasi ang daming butas. Hindi pwede mangyari yon, ano? So kaya yan po, yung context niyan, biblically context, hindi po talaga sila nag-i-imbalsamo nung araw. Okay? Kaya napipreserve sila. Okay? So, tingnan nyo, sabi nila, verse 22 na. Verse 22. Ayan. Verse 22. But I know that even now, God will give you whatever you ask. Tingnan nyo po. Tingnan nyo po, ha? Tingnan nyo po ang ginagawa ni Jesus. Nung una, wala si Jesus, malungkot sila. Walang hope. Tama ba? Amen. Pero ngayon, tingnan nyo yung tone niya. Kung titingnan nyo, you will understand the tone, no? Sabi niya, balik mo nga na 21, please. Thank you. Sabi niya, Martha said to Jesus, if you had been here, my brother would not have died. Sana. Kung nandito ka, sayang. Parang ganon. Pagdating ng 22, siguro tinignan ni Jesus, nakatingin si Jesus na ganyan sa kanya habang siya nagsasalita. Tapos siguro nakita niya na patitig siya sa mata ni Jesus. At naalala niya kung sino si Jesus. Amen? Alam niyo, minsan, pag yung puno ka ng problema, nalilimutan mo kung sino ang Diyos sa buhay mo. Kaya dapat i-focus mo ulit yung tingin mo kay Jesus. Pag malaki ang problema, tingin kay Jesus. Tingnan nyo, nung dumating siya siguro, ganito nangyari, no? Dave, example ko. Dito, ayan, dyan ka na lang. Si Dave, nakatingin siguro siya ganyan. No, sinabi niya, yuko ka. Yan, Lord, kung sana dumating ka lang
Siyempre nahihiya di ba? Tsaka, siyempre, iyak yun. Tama ba, mga kapatid? Sino mga namatayan dito? Lahat tayo naka-experience ng matayan, di ba? Hindi masaya at hindi madali. Tama po ba? So, malamang si Dave, iyak na iyak. Siyempre, nahihiya, Lord. Tapos, siyempre, medyo nagtatampo to. Tao din to eh. Tama ba? Sino po hindi nagtatampo rito? Di ba? Yung may mga tampuritis, di ba nagtatampo? Kasi tao ka rin eh. Di ba parang, Lord, grabe, ang lakas mong kumain ng biryani nun eh. Yung kakainin ko, binigay ko sa iyo eh. Tapos sinayaan mo, Lord, na mamatay yung kapatid ko. Di ba? Hello? Tama po ba? Lord, grabe yung mga oras na binigay ko para sa iyo eh, Lord eh. Yung dapat manonood kami ng sine, Lord eh. Pero inuna ko, nag-fire night kami, Lord. Pero humihingi ako sa iyo ngayon, Lord, wala, dinet mo ko. Di ba? Hello? Okay, sige, ganyan. Di nakaganyan si Lord kasi ano eh. Yan, ganyan. Sige, sabi mo. Hindi, Lord, tampo. Yung according lang sa script. Sa script lang tayo, tampo na eh. Sabi mo, Lord, kung dumating ka sana nabuhay yung kapatid ko. Okay, game. Verse 21, ayan. Lord, ayan. if you had been here, my brother would have not died. Ayan, ganyan. Tapos siguro ganyan si Jesus sa kanya. Tapos siguro, hindi sumasagot si Jesus. Inaano ko lang, no? So ngayon, ini-imagine ko lang, hindi sumasagot si Jesus. Yumuko ka. Dito ka, para kita ka. Dito. Para kita tayo sa sen. Mapapanood tayo ng kaway muna sa Pilipinas. Yuko lang. Okay, no? So, tinan nyo, nakayuko siya. Pagkatapos siya sabihin, si Jesus siguro hindi sumagot. Nakatingin siyang ganyan. Siyempre, ikaw, pag hindi mo sila, baka nawala yung kausap ko, Titingnan mo. Tama ba? Tingnan mo ako. Nung nakita mo siguro ako, nakita niya si Jesus sa mata. Nabuhayan siya. Kaya ganito na ang sumunod, 22. But I know that even now, God will give you whatever you ask. Nakuha nyo? Alam ko late na sabi niya. Pero nung nakita niya si Jesus, wow, hindi pa tapos ang 2025, pwede pa akong umuwi. Pwede pang mag-provide ang Lord. Nakuha nyo? Thank you very much. Palakpakan natin si Dave sa buwan. No, imagine niyo na iba yung tono. No, I wish naririnig yung pag nagbabasa tayo ng Bible, sana nakikita natin yung nilalagyan nila ng kung ano yung tone. Para mas naiintindihan natin. Tama ba? Kasi sabi niyo, but I know that even now God will give you whatever you ask. Kahit 4 days ng patay ang kapatid ko, alam ko, paghingin mo, mangyayari to. Nakuha nyo? Kahit late na sa palagay ko, pero Lord, alam mo Lord, kinalimutan ko na yung mga dream ko Yung mga dream ko dati, kasi di mo naman sinagot Pero binalik ka ulit ng Lord. Yung ibinabalik ka ulit ng Lord at sinasabi ng Lord, dream again anak. Live again. Why? I am God. Sasabihin ni Jesus. Tingnan nyo, diretso po. Verse 1, Jesus said to her, tingnan nyo po, ito na, ang ganda. Sabi niya, Jesus said to her, kasi nakita na niya, yun ang hinahanap ko sa iyo. Sabi siguro ni Jesus, here you go. Yung word na yun ang gusto kong marinig sa iyo. Kasi yung faith mo na na-rekindle, tama ba? After that na sinabi niya, sabi niya, your brother will rise again. Hallelujah! So, ang ibig sabihin pala nun, kaya may delay sa mga buhay mo, kapatid. May delay sa mga blessing ng Lord, sa mga pinagpe-pray mo. Baka hindi mo pa namimit yung faith na hinahanap ng Lord sa'yo. That is why, kaya sinasabi niya nung narinig niya, wow! Narinig niya, he said, your brother will rise again. Nakuha nyo? Baka kaya wala pa yung mga matagal mong pinagpipray. Baka si Jesus nag-i-stay pa rin kung nasan siya because you are not yet developed. Baka wala pa yung faith na gusto niyang ma-develop sa'yo. Kaparehas ni Martha, verse 24. Diretso po. Are you with me? Martha answered, I know. Ito na. Nagmagaling si I know. Nagmagaling si Martha, ano?
Ang mga tao, magaling eh. No? I know! He will rise again in the resurrection at the last day. Tama naman yan. Tama po yan. Tama po ba? Pero ang sinasabi ni Jesus dito, magkaiba sila. It seems like hindi talaga naiintindihan ni Martha yung sinasabi ni Jesus sa kanya. Tama? Minsan, ang hirap intindihin ang sinasabi ng Lord kapag wala kang faith eh. Di ba sinasabi ng Lord, I will do that to you, no? Really, Lord? Siguro in my next life. Siguro kung Lord, pero parang imposible mangyari yan, Lord eh. Imposible sa'yo. Pero hindi sa Diyos. Tingnan niyo po ha, sabi niya, I know He will rise again in the resurrection at the last days. Totoo po to. Pero hindi po yun ang sinasabi ni Jesus. Diretso natin. 25 pa lang hanggang 44 yan. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live even though they die. Diretso mo pa. Ito na. So, kumunik si Jesus. Totoo yung sinasabi niya. Yun yung sinasabi ni Mary. Tama? Ni Martha, I should say. Yun yung sinasabi ni Martha na, Lord, ikaw ang resurrection, di ba? So, lahat ng patay, pwede mong buhayan. Totoo yun. So, kumunik si Jesus sa sinasabi niya. Tama ba? So, verse 26, ayan na, no? So, ano ba yon? Ephesians chapter 2, verse 1 to 3. Para maintindihan nyo lang, ipapasok ko lang na mabilis. Ephesians chapter 2, verse 1 to 3. Sabi niya, diretso naman na, as for you, you were dead in your transgressions and sins. Ito yung pinag-uusapan nila resurrection. Okay? Live. Ito yon. Diretso, verse 2. In which you used to live when you follow the ways of this world. So, lahat daw nang hindi pa tinatanggap si Jesus Christ as their Lord and Savior, makasalanan, you were dead. Tama? Ito yung pinag-uusapan nilang dalawa kanina. Okay? Ang sabi niya, and of the ruler of the kingdom of the air, the spirit who is now at work in those who are disobedient. Okay, verse 3. All of us also live among them at one time, gratifying the cravings of our flesh and following its desires and thoughts. Like the rest, we were by nature deserving of wrath. So, ibig sabihin, ang lahat daw ng hindi tinanggap si Jesus Christ as Lord and Savior, ito, transgression, patay. Nako nyo? Patay. Pero bibigyan kayo ng buhay. Yun yung pinag-uusapan nila dito. Okay? Pero, diretso natin. 38 na. Talo na tayo. Wala na akong oras. 38. So, sabi rito, Jesus once more deeply moved, came to the tomb. Sabi siguro niya, alika na, Martha. Hindi mo naman ako maintindihan. Punta tayo sa tomb. Nasaan ba yung tomb? Dadalaw. Siguro sabi ni Martha, dadalaw siguro to. Wala namang bulaklak. No, sabi niya, deeply moved, came to the tomb. It was cave with a stone laid across the entrance. 39. So, ito na, dinala na sa tomb. Huwag po kaya alis. Sabi niya, take away the stone. Sabi ngayon ni Jesus, take away the stone. He said, but Lord, ito na again. Said Martha, the sister of the dead man, by this time there is a bad odor, for he has been there for 4 days. Ito sinasabi ni Martha, Lord, sabi ni Jesus, i-roll mo yung stone para buhayin na natin yung kapatid mo. Sabi niya, but Lord, 4 na araw na yan na nakalibing dyan. For sure, mabaho yan. For sure, hindi talaga naiintindihan ni Martha. Tama po ba? Ang tanong ko, sino ang cause of delay ngayon? Si Martha, di ba? Minsan yung pagpapala mo, ang cause of delay, ikaw eh. Kasi bakit may sinasabi ang Lord, binibigyan ka ng instruction, ayaw mong sumunod. Ang sabi ng Lord dito, sige, i-roll mo na yung stone, i-roll mo na. Di ba hinihingi niya sana, Lord, sana kung nandito ka, nabuhay sana si Lazarus. Sabi, sige, gawin natin yung gusto mo, i-roll mo yung stone. Lord, hindi mo naiintindihan, 4 na araw, si Lord pa hindi nakakaintindi, no? 4 na araw na patay, mabaho yan. Sabi ng Lord siguro, Martha, gusto mo ba mabuhay o ayaw mo? Babalik na ako. So, sino ang cause of delay? Kapatid, ang cause of delay, yung hindi mo pagsunod. Kapag binibigyan ka ng direction ng Lord, hindi siya mag-a-action. Tingnan nyo, imagine niyo, sa palagay nyo ba, hindi kaya ni Jesus na i-roll yung stone? Martha, tabi ka dyan, ha? Mabigat to eh. Ako to, gawa ng lalaki to eh. Tama ba? Kaya naman ni Jesus kung gusto niya eh. Pero bakit? Sabi niya, Martha, i-roll niyo muna yung stone, tanggalin niyo. So may part ka sa
gusto mo may makuha ang pagpapala, may part kang gagawin. May part ka, mag-obey ka, I should say. Mag-obey ka kasi pag hindi ka mag-obey, kahit mag-pray ka na mag-pray. Hindi ibibigay ng Lord yung pangalawang direction, instruction, kung yung first direction hindi mo sinusunod. Hindi siya tatalon na say, okay, anak, pagpapalain kita. Sinabi niya yun, oo. So anong una mong gagawin? Eto, kailangan ganito gawin mo. Eh, hindi mo pa naman ginagawa. Lord, akala ko ba, 3 araw na ako naghihintay, asa na? Ito gawin mo. Lord, ano ba? Naghihintay ako rito, wala pa. Ito nga gawin mo. Lord, ano ba? Sasabihin sa'yo ng Lord, gagawin mo, hindi mo gagawin. Pag hindi mo ginawa, walang masusunod. So, ang cause ng delay, ikaw. Tingnan, sabi niya, the sister of the dead man, by this time, there is a bad odor, for he has been there for 4 days. Ang hirap talaga intindihin ito sa mata ng tao. Nakuha niyo? Parang ang daling sabihin sa pinag-aaralan natin ngayon eh. Pero totoo yung sinasabi dito ni Martha eh. Mabaho to, ilalabas mo. Eh may DOH doon, Department of Health. Di ba, hindi kayo pwedeng maglabas ng ganyan kasi mai-infect yung mga nasa loob nandoon. Tama ba mga kapatid? Di ba, pero sabi ng Lord, alam mo, minsan may papagawa sa'yo ang Lord na mukhang imposible. May iuutos sa'yo ang Lord mukhang imposible. Sa tingin mo, imposible. Pero sa Lord, kaya inuutos niya yun kasi nga, kaya mong gawin yun. Ayaw mo lang. Totoo naman eh. Diba? Minsan, sasabi sa'yo ng Lord, no? Ano ba yung unang bibigay sa'yo ng Lord? Alam mo, pag pumunta ka rito sa tomb, it will require time. Tama ba, mga kapatid? Time, sometimes. No, yung time natin, minsan, sasabihin sa'yo ng Lord, ibigay mo tong time mo. Then I will show up. Eh Lord, hindi mo nakukuha. I have no time. I am a very busy person, no? Naalala ko tuloy yung may-ari ng itikan. Alam niyo ba yung itikan? May kwento po dyan eh. Bigyan niyo na ako, matatapos na po ako. Kasi 39 na, no? Sabi po, okay lang ba kwento kayo sa itikan? So sabi po, kasi talagang yung puso niya nasa Lord eh. Sabi niya, Lord, bigyan mo naman ako ng business, please. Yung business na magandang idea. So binigyan siya ng Lord. Ang binigay sa kanya, itikan. No, yung itikan, wow, sabi niya, ang ganda, lumago yung itikan niya. Pero ang problema, wala siyang time sa Lord. Pero nagbibigay siya. Yung 10% ng kinikita niya, binibigay niya, sumusunod talaga siya sa Bible. Pero ang problema, nawalan siya ng time sa Lord. Ngayon, dumating na si Lord, si Jesus. Pagdating ni Jesus, hindi siya napasama. So ngayon, nag-rapture, hindi siya napasama. Ngayon, sabi niya, Lord, bakit mo naman ako hindi sinama? Di ba close na close tayo? Sabi ni Jesus, oo nga, naiintindihan kasi kita. Walang magbabantay sa itikan mo pag kinuha kita. Kapatid? Na alam niyo minsan, sa totoo lang po, para makilala mo ang Diyos, you have to give time. Kailangan mo magbigay ng time. Kapag wala kang time, paano mo siya makikilala? Paano mo makukuha yung ways niya? Tingnan niyo to, si Martha, si Mary, na talagang they had so much time. Nagbigay talaga ng oras kay Jesus. Pero hindi pa rin nila maintindihan si Jesus eh. Eh lalo na, kung tayo na malayo sa Lord lagi, wala tayong time, di paano mo maiintindihan? Diba, mga kapatid? Diretso ka, 40. Then Jesus said, Did I not tell you that if you believe, you will see the glory of God? Inulit. No, sinabi niya, Martha, ang kulit mo. Diba sinabi ko sa iyo, kung maniniwala ka, makikita mo ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo? Ayan po, tinatagalog ko lang. Yun ang sabi niya, no? Did I not tell you that if you believe, you will see the glory of God? But ang dami mong excuses, Martha. Si Martha ba yun? Diba? Bakit? Minsan alam niyo po, nagpapadelay yung mga excuses mo. Sabi mo, yung mga excuses mo. Bawasan mo na yan, ha? Sa 2025. Yan. Kasi bakit? Tingnan niyo, sabi niya, Did I not tell you that if you believe, you will see the glory of God? Totoo po to. Kasi pag naniwala ka talaga sa sinasabi ng Diyos, mangyayari.
Tama po ba? Kami po ni Mrs., I don't know about you, pero po kami ni Mrs., no, lahat po ng pinaniwalaan namin sa Lord, nangyari po. Imposible sa amin, pero sa Lord walang imposible. Totoo po yun. No? Kaya maganda po, inililista mo yung mga answered prayers mo. Parang in times like this, meron kang pruweba na Lord, hindi mo ako pinabayaan. Lord, may ginawa ka. So kung may ginawa ka noon, may gagawin ka rin ngayon. Tama? Kasi kung wala kang pinanghahawakan, naku, ang daling bumigay. Totoo po to, kasi tao ka lang. Totoo po yun, ang daling bumigay, ang daling magsabing mahal ko ang Diyos, ang daling magsabi na oo, alam ko, may gagawin ng Lord. Pero pag dun sa time na sinusubo ka at wala kang ebidensya, at sasabihin mo, bibigay na ako. Totoo po yun. Not unless, no? At least if you are human, may experience mo yun. Tama ba? So sabi niya, then Jesus said, Martha, wag kang makulit. Di ba pag naniwala ka, sabi niya, pag naniwala ka na may gagawin ako dyan sa trabaho mo na yan, pag naniwala ka na makaka-acquire ka ng bahay ngayong taon na to, kung maniniwala ka lang na mapakapasa ka na sa lisensya mo, di ba? Kung maniniwala ka lang na yung bagong trabaho parating na, kung maniniwala ka lang na magbubukas ako ng bagong pathway, na yung mga sinarado ng tao, pag ako ang nagbukas, walang pwedeng magsarado. Di ba? Pastor, parang pinahype mo kami. Hindi po, totoo po kasi sinasabi ng Lord. Na po, kung maniwala ka lang na ikaw, pagagalingin kita, ha? Nasabi ng Lord, no? Di ba? Kasi ang sabi po ng 1 Peter, no? Sabi niya, by His stripes, you were? Where? Di ba? Ang sabi niya, where? Past tense. Ibig sabihin, magaling ka na. So, anong pa? Pastor, masakit pa rin eh. May kirot pa rin, pastor eh. Andito pa rin tingin ko eh. Tingin mo yon. Pero ang sinabi ng Lord, ano sabi niya? That sickness will not end to death. But it will lead to glorify God. Yun ang sabi niya, tama, di ba? So ngayon, sinasabi mo, oo nga eh. Sabi niya, kasi, mahirap lang talaga kami, pastor eh. Yung school ko, pangalan nga, mababang paaralan ng elementarya. Kaya po, hanggang dito na lang po talaga siguro ako, pastor. Alam mo, yung mga nagpapakababa, yun pa yung itinatas talaga ng Lord eh. You still remember Gideon? Sabi niya, Lord, ako ba talaga mighty Baylor? Kilala mo ba ako, Lord? Nagtanong pa, kilala mo ba ako, Lord? No, sabi niya, yung pamilya ko, pinakamahuli. At sa pamilya ko, ako pa ang pinakahuli. Ropor pa sa tabi ng basurahan, sa likod pa ako ng basurahan. Matindi na yun, no? May sa tabi ng basurahan, siya pa sa likod ng basurahan. Tinalo mo pa yung sa tabi ng basurahan. Ganun kang kalis, no? Pero imagine niyo, kapag sumunod ka sa Lord, walang imposible. Kasi, tingnan niyo ulit, paano ka ba nakapunta sa Canada? Di ba imposible sa inyo noon? Alam niyo, imposible ako nakapunta. Ba't nandito ka ngayon? Naging posible. Naniwala ako sa Diyos eh. Totoo ba yan? Alam niyo, napatotoo ko nga to sa Butters, no? Sa Butters po, yung napatotoo ko na isang kasama natin dito. Sabi ko, nagpe-pray ka, kasi nag-bless po tayo ng bahay doon nung Friday. Nakakatuwa sa Butters, ang daming Pilipino po pala doon. Sabi ko, ang layo dito, pero talagang napupuntahan pa rin ng mga Pilipino. No, so I believe na magandang ginagawa talaga ng Lord doon sa Butters, no. And you know, hindi po malayo, by this year, ma-reach natin ng 100 doon. Yes po, no. So, ba't ko ba nasabi yun? Yun. So, nasaan ba ako? Testimony, yon. Sabi ko, imposible ba na daling kayo ng Lord dito? Oo, na libre. Yung pamasahin nyo, libre. Oh, pastor, ang hirap na nga makapasok dito, tapos pupunta pa kami dito, pamasahin namin, libre. Imposible naman yun, pastor. Isang tao, imposible. Oh, may ginawa nga sa amin doon, lima sila eh. Lahat sila libre. Asa ba yung kasama natin na yun? Sa kids. Di ba yung mga kapatid niya,
Yung mga kapatid niya, napaboran ng Lord, pati kaibigan niya. At alas lahat-lahat yun, sabay-sabay sila, almost sabay-sabay silang pumunta rito. And I believe, pati pamasahe libre. Humihingi pa nga ng sukli susukli ko. Di ba? Nakuha niyo? Nakuha niyo ba mga kapatid? So tingnan niyo ito po. Sabi nga, then Jesus said, did I not tell you that if you believe, ito po, kausapin niyo yung sarili niyo. Kapag dumarating kayo sa time na para kayong nagda-doubt, ito po, then Jesus said, did I not tell you that if you believe, you will see the glory of God? Verse 41, diretso na. So they took away the stone. Ayun, nakinig din. Sabi mo, buti nakinig. Kailangan pa yatang sigawan bago makinig. Ayun po, sabi niya, so sige na nga. They took away the stone. Then Jesus looked up and said, Father, I thank you that you have heard me. Grabe, ganito ka dapat mag-pray. Yung asip na Lord, alam ko, di ba tinuturo natin dito ang lahat ng prayer naririnig ng Lord? Sabi niya, Father, I thank you that you have heard me. Verse 42. I knew that you always hear me. But I said this for the benefit of the people standing and sitting in GRFIM. That they may believe that you sent me. Di ba kaya pala sinasabi niyo nung simula, tingnan niyo po sinasabi niya, okay lang yan. Yang sakit na yan, hindi yan maglilid to death. Kasi kung pumunta si Jesus kaagad doon, sakit-sakit lang pala yan. Mag-glorify siya. Pero mas mababa. Nakuha niyo? Pinagaling, ang daming pinagagaling ni Jesus sa may sakit Ang dami niya yung mga bulag, nakakakita. Yung mga pilay, nakakalakad. Tama po ba? So kung pagkagalingin niya yan, katipatay mother-in-law ni Peter, pinagaling niya yung gusto nga tanggalin sa Bible yun yung pinagaling yung mother-in-law. Hindi, wag. Joke lang pa, joke. So, tingnan niyo po Joke lang, kayo naman. Mali niyo yung mother-in-law niyo, bira na yan. No. Ako pa, mahal na mahal ko yung mother-in-law ko. Opo. Kasi wala na po siya. Pero hindi, mahal ko talaga. Mahal ka po talaga yung mother-in-law ko. Nanonood yung father-in-law ko. Father-in-law. Ba't kayo natawa? Hindi kayo naniniwala? So, tingnan niyo po. No, kung nagpunta lang si Jesus doon, okay, pagalingin natin yan. Okay, gumaling. Nagpapagaling naman talaga yan Tingnan niyo po Verse 43. Sorry, balik nga natin. Doon sa 38 ba yun? 38. To whom it was gave with the stone laid across the center. No, hindi. 37. Ito. But some of them said, could not he who opened the eyes of the blind man have kept this man from dying? Ayan na. Kaya niya sinabi yun. Nakuha niyo? Habang nandun siya, ang daming bumubuloy. Yan ba yung nagpapagaling, di ba? Diyos daw siya, ba't hindi man lang kaibigan-kaibigan? Ang lakas kumain ng biryani. Tapos umuubos ng bigas nila Lazarus. Tapos hindi niya kayang buhayin, mahinang klase. Hello? Kaya niya sinabi to Diretso mo, balik mo. Forward. Sige, 41 na. 41. So they took away the stone, then Jesus looked up and said, Father, I thank you that you have heard me. 42. Ayan, kaya niya sinabi to, I knew that you always hear me, but I said this for the benefit of the people standing here. Yun. Kasi maraming mga osi doon. Osisera. At osisero. Ayan sabi ko, talaga ba? Ang ganda dyan. Sige nga. Ayan tingnan niyo. So that they may believe that you sent me. 43. Ito na. Patapos na po ako. Tapos na. When he had said this, Jesus called in a loud voice, Lazarus! Come out! Grabe, Nung sumigaw siya, ni-roll na yung stone. Sabi niya, Lazarus! Come out! Grabe, Ito ang prayer. 3 prayer lang. 3 word lang. Ano po yon? Lazarus,
come out. Pag nag-pray ka, dapat ganyan. Be specific. Nagpe-pray ka, Lord, pagalingin mo ako sa sakit. Ano ba yung sakit mo? Sasabihin pa ng Lord, Lord, hindi naman yan sakit sa tenga, pinagaling mo masakit sa akin yung likod ko. Kasi naman, nag-pray ka, pagalingin mo ako sa sakit ko. Ano yung sakit mo? Sabihin mo kung saan masakit. Di ba kaya po pag nagpapapray sa akin, sis, matanong ko lang, ano ba yung sakit? Saan masakit? Ano ba pangalan niyang sakit na yan? Kasi yan ang tatawagin ko. Di ba? Kasi bakit pag nag-pray ka nang hindi, ang layo, no? Kaya nung nag-pray ka, Lord, bigyan mo kami ng bahay. Nung binigyan ka ng bahay, 2 bedroom, ang sabi mo, Lord, ba't 2 bedroom? Dapat mga 4 bedroom para nakakapagpaupa ako rito. Sabi ng Lord, magkailan ba yung biniinin mo? Nung nag-pray ka, ilan? Wala nga ako sinabi. Wala ka naman pala sinabi. Sabi mo, nagpe-pray ka ng boyfriend, Lord, tall, dark. Pinutol mo doon. Di ba tall, dark? Nawala yung handsome. O di may tall, dark nga na nanliga, pero walang handsome. Tapos sabi mo, Lord, bakit naman siya? Sabi mo, kasi dapat be specific pag nagpe-pray ka. Lord, gusto ko ganito. Tino si Hannah, nag-pray yan. Sabi niya, ang specific na prayer niya, Lord, pogi! O, wala na ngayon yung tol doon. Nawala yung tol. Pogi lang kasi hiningi eh. Pero kung sinabi niya, hallelujah. So, tingnan niyo pa nangyari, no? Sabi niya, when he had said this, Jesus called in a loud voice, Lazarus, come out. Why specific? Why? Kasi po ganito yan. Nasa loob po ng tomb si Lazarus. Marami pong patay doon. Hindi niya pwedeng sabihin na, dead bodies, come out! Ang dami nun. Di ba? Ang dami nun! Hindi pwede yun. Magiging ghost town yung bahay ng maraming mga ghost na mag-ano doon. Maraming zombie doon. Hindi pwede pong ganon. Kaya sinabi niya rito, Lazarus, be specific. Kasi bakit? During that time, si Lazarus lang talagang ibubuhayin niya. Kaya yung mga patay sa buhay mo, be specific. Bubuhayin ng Lord yan. Tama ba mga kapatid? Sabi niya, Lazarus, come out. Last verse. Sabi po, the dead man came out, his hands and feet wrapped with strips of linen. Imagine? No? Paano kaya lumabas yan? Lazarus, come out! Tama ba? Yung pagkakaintindi ko po talaga eh. Ayun sabi niya, the dead man came out, his hands, feet, wrapped with strips of linen. Tama. So imagine niyo, tingnan niyo po, lahat ng mga nakaraf, yung akala mo na wala nakashackle sa buhay mo, na hindi walang pag-asang gumalaw, alam mo magpapagalaw? Yung voice ng Lord. Di ba si Jesus? Sabi niya, Lazarus, come out. Kung si Martha, Martha, try mo nga. Ikaw, sabi mo, Lazarus, come out. Lazarus! Sige na! Labas na dyan! Hindi gagalaw kahit balahibo sa kilikili. Wala. Kaya pag nagpe-pray ka, make sure gagamit ka ng word ng Lord. Not your word. Word ng Lord. Diba? Diba sa Lazarus? Come out. Napalabas, napagalaw. Paano kaya natin sigurado? Baka hindi si Lazarus to. Baka ito yung sepulturero na. Pero imagine niyo, ito pa nangyari. And again, last na. Cloth around his face, Jesus said to them, take off the grave clothes and let him go. Kung andito si Martha, kung siguro ko si Martha, sasabihin ko, si Lord naman. Pinagalaw na rin, di pa tinanggal yung linen. Ako pa magtatanggal. Laging may part ka eh. Ako niyo mga kapatid.
maaaring yung blessing nandyan na. Naka-rough. At sasabihin ng Lord sa'yo, take off the linen. If you will obey, you will receive and enjoy your blessing. Nakuha niyo, mga kapatid? So meaning, una, sinabi niya, roll the stone. Your part. Tinawag niya. Tama ba? Lumabas yung blessing. Pero it doesn't stop there. Para maging kompleto ang blessing mo, may instruction ulit ang Lord. And it's up to you kung susunod ka. Nakuha niyo po? Sabi niya, take off the grave clothes and let Him go. Sige, palakpakan natin ang Lord. Welcome to Jesus Reigns Forever Church, New Brunswick. My name is Francis, and this is my wife, Roxanne. And wherever you are watching right now, we are so glad that you found yourself here. We got so many different videos here that will encourage and empower you, including our worship services. And if you think you are being blessed in our channel or social media page and you wanted to connect, please hit subscribe or follow button. We'd love to get to know you a little bit better. And we pray wherever you are watching from, you will experience and encounter the presence of God right where you are. Stay connected and be blessed.